people get confused. Sometimes they think an economy is money. Money is a database for exchange of goods and services and for time shifting the exchange of goods and services. Money is a database. Money doesn't have power in and of itself. Like you can run the thought experiment of if you're trapped on a remote island, shipwrecked on an island, and you've got $1 trillion in a Swiss bank account. It's worthless. You'd rather have a can of soup. So, all the Bitcoin in the world, you're still going to starve. So, the actual economy is goods and services. So sobrang napaka-powerful yung binanggit ni Elon Musk. Okay. People get confused sometimes. They think an economy is money. Money is a database for exchange of goods and services. Money doesn't have power in and of itself. The actual economy is goods and services, mga lodi. Ang sabi niya dito, money is just a database for exchange of goods and services. Kahit ang dami-dami mong pera, isipin mo to pero pag wala dun yung goods or services na gusto mo, hindi mo din magagamit yung pera. Pag wala dun yung gusto mong bilhin gamit ang pera, wala ding silbi yung pera. Nagigets natin. Nung wala pang pera-pera, mga ganun, ano ba yung means of exchange nila? Bartering talaga. Kung sakaling may manok ka, gusto mong mag-ulam ng baka, ipunta mo yung manok mo dun sa may-ari ng baka. Mag-usap kayo. Pre, palit ko itong manok ko dyan sa karne ng baka mo. Kasi wala pang pera eh. Siyempre, alam naman natin matatalino ang tao. So, mag-create tayo ng yung means of exchange natin para hindi masyadong mabigat. Una, gold, di ba? Ngayon, siyempre, masyadong mabigat yung gold eh. So mag-isip tayo. So ito, gawa na lang tayo ng papel, parang ganun ginawa nila. At syempre kung sino man yung nagbuo o yung tinatawag nating unang nag-create or nag-print ng money, sila yung mga taong powerful. Kasi nga, pwede nilang print ng print. Pwede nilang gumawa ng pera. At kung anong pinaggagawa sa pera, di ba? Dito nagkakaroon ng conflict of interest. Di natin alam kung anong nangyayari. Yung money na create lang nila as a means of exchange is built on trust. Yun yung gusto nilang paniwalaan natin. But na-create lang yun kasi nga as a means of exchange. Okay? Walang kabuluhan ng pera kung walang goods, walang services na makikita ka sa market. Okay, eto walang kinalaman ba? Okay, hindi ko sinasabing supporter or alam niya ang Pi Network. Pero gusto ko lang banggitin yung Pi Network dito kasi eto yung vision and mission niya. Eto yung core value niya. Yung gusto niyang iparating sa mga pioneers. Na minsan yung mga pioneers na inip ay akala nila itong token o itong coin na to ay na-create lang para pupunta sa exchange, i-convert mo tapos i-dump pag live na. Pero hindi ganun yun eh. Hindi ito katulad ng mga project na nakikita nyo na ngayon ay duguan na wala pang utility. Ang pinag-uusapan natin dito mga lodi, actual economy. Gaano ba kabilis mag-create ng actual economy? Kung token o coin lang pinag-usapan, mabilis mag-create. Ilagay mo sa exchange and done. Pero ito pinag-usapan natin ang actual economy na gustong i-push ng core team. Kailangan ng mga applications, utility. Para saan ba yung mga application na binibuild nila? Bakit lagi silang sumasali sa mga hackathon event? Bakit kailangan yun? Kasi nga kailangan ng services, kailangan ng application na magagamit ng mga tao na may real utility na pwede mong ilagay yung goods mo dun na offer mo o yung services mo dun sa application na yun para magamit or bilhin ng mga tao. Ngayon, dito na papasok, anong gagamitin? Yung Picoin. So ito, tandaan nyo, walang kabuluhan yung Picoin mo kung walang actual economy na na-create dito sa ecosystem ng Pi Network. Yung tinatawag na goods and services. Yung sabi ni Elon Musk na the actual economy is goods and services. Kaya nga paulit-ulit tayong pinupush na kailangan may real utility yung mga application na mabibuild dito sa ecosystem ng Pi Network. Bakit? Para saan? Para saan ba yun? Para ikaw as a seller or buyer, pwede mong ilagay dun yung goods or yung services mo na kung saan makakatulong sa mga ibang pioneers. In exchange, para matulungan mo sila, bibigyan ka ng Picoin. Instead of money, bibigyan ka ng Picoin. So walang kabuluhan kahit sa mga ibang cryptocurrency project, walang kabuluhan yung mga Picoin or token nyo kung walang real utility na na-built dun sa network mismo. The actual economy is goods and services. Si Elon Musk na nagsasalita dyan money is just a database para makapag-exchange tayo or para makapag-avail tayo dun sa goods and services na offer ng market.
Kaya ulitin ko mga Lodi, gaano ba kadali mag-create ng actual economy? Pinag-uusapan natin dito mga Lodi, i-offer natin sa mga pioneers ang goods and services. Dito magkakaroon yung inaasam-asam yung value ng Picoin. Pero talagang kung gusto yung i-push na kahit ano na, kailan ba live yan? Kailan ba malilis sa exchange yan? Naalala niyo yung isang sabi ng core team ata yan. Pag makita na nag-work yung mga application, mature na yung network, maayos na, nagagamit na natin, may real utility na, nakakapag-avail na tayo sa mga services na na-offer sa mga iba-ibang applications, nakabili na tayo ng mga goods dun mismo sa mga application sa network. Dun na natin malalaman na okay, eto na nga yung actual economy na kung saan pwede nating magamit yung ating mga Picoin. Okay, so wag niyong ipilit kasi eto ay hindi lamang token o coin na basta-basta na lang ililist sa exchange. Hindi yan yung goal. Kung yan yung goal, nung 2019 na ilist na sana sa exchange, pero hindi yan yung goal mga Lodi. Okay, pakinggan nyo na lang si Elon Musk. Ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye.